Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, madaling araw sa atin lahat. Kahit saan pong sulok ng mundo tayo naroon mga kababayan. Naway maingatan po tayo. Ito po, samahan niyo po, komentuhan po natin itong napakaganda pong pahayag ng ating ombudsman na si Samuel Martires po mga katambay. Si Justice Samuel Martires mga katambay ng ombudsman. Napakaganda po na paliwanag niya na kasi nangyayari po kasi parang meron pong gustong magdikta sa kanya, di ba? Tinuturuan o nag-a-advise ang DOJ Undersecretary Jesse Andres. Si Jesse Andres, ang Undersecretary ng DOJ. Para pong nag-a-advise o nagdidikta sa kanya. Ang sagot po ng ating Ombudsman Martires ay wala pong pwedeng magdikta sa kanya. Kahit mismo ang presidente ng Pilipinas, hindi siya pwedeng diktahan. Ang kanyang pagtatrabaho ay hindi sa politiko, hindi sa partido, kung hindi sa taong bayan. Ayon po kay Justice o kay Ombudsman Samuel Martires. Napakaganda pong komentuhan mga kababayan. Pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin. Doon sa sinabi niya Justice last week na kapag napatay siya, may kinausap na siya para patayin ng presidente, ang First Lady at si Speaker Martin Romualdez. Doon sa statement na yon, hindi kayo manghihimasok dahil nakikita niyo doon, Justice, ay sinabi niya yon as a person, as an individual, not as the Vice President and part ng function niya. Kumbaga sa na nasabi niya yun bilang isang mamamayan o kahit bilang isang Vice President, but she said it not in relation to her office, not in relation to the functions of her office. Mm-hmm. Oo, so ang dapat pag-imbestiga rito ay ang DOJ, ang NBI, yung ganun. Kung gusto ng CIDG tumulong sa NBI mag-imbestiga, di sila. Kaya yun ang inano ko na bakit idinamay kami na dapat kami mag-imbestiga at dapat kami magsimula ng investigasyon administratibo o kriminal. Doon kami nag-react kasi parang ang feeling namin, wag mo kaming turuan. Doon sa Undersecretary, wag mo kaming turuan kung anong gagawin namin. Do not ever try to... Yan, napakaganda po ng paliwanag mga kababayan, di ba? Dahil nga po ang mainstream media, di ba? Nakita po natin ang nangyayari. Talagang masyado po silang tutok na tutok sa issue po ng sinasabi pong assassination o pagbabanta sa buhay ng Vice President, di ba? Kaya tapos bigla daw pong nasangkot ang ombudsman. Bakit daw po hindi gumagawa rin ng aksyon? Kaya po nakapagsalita po ang ating secretary o sinasabi pong justice ng ombudsman na si Martires mga katambay. Napakaganda po ng paliwanag niya. Hindi po siya pwedeng diktahan mga katambay. Kahit po ni Undersecretary Jesse Andres. Di po ba? Lecture to us, what are our functions, our duties, our responsibilities. Doon naman kami nag-react. Hindi lang ako yun. Opo. That is the common sentiment of my deputies. Kasi nag-meeting kami tungkol dito eh. Okay. Hindi naman po pwede na, gawin nyo to. Ay, sino pwede magdikta sa amin? Walang pwede magdikta sa amin kahit presidente ng Pilipinas. Tama. We still remember during the PDAF cases at the Sandigan Bayan when I was there. Opo. Oo, naalala mo yung sinabi ko na no kings or princess or president can never tell us what to do. Correct. During the hearing, sa open court. Walang pwede magdikta sa amin. Ito ay responsibilidad namin sa taong bayan. Tama. Hindi sa particular na political party or politician. Hindi. Wala kaming obligasyon sa sino mang politiko o sino mang political party kundi sa taong bayan lamang. So, yun ang pinagsiservisyo namin. So, kung anong tama, yun ang gagawin namin. Kung ano sa pananaw namin ay tama, yun ang gagawin namin. Katulad yung pagpapataw ng mga preventive suspension sa mga government officials na nagkakaroon ng kaso sa amin, we follow the rules.
na sinusunod namin kung ano ang guidelines sa pagpapataw ng preventive suspension. Tama. Mhm. Gangan nga lang at itong nakaraang mga araw ay na-issuean ng PRO yung mga preventive suspension Oo. na-issue namin. Sa Nagtataka kami Court of bakit Appeals. na-issue ng preventive suspension, i-implemented na yung order, 2 buwan nang nakakaraan. Diba, nag-usap din tayo tungkol dito. Opo. Yun yung mga ano sa amin na nagre-react kami. Ano ba ito? Talaga bang sinusunod natin ang rule of law? Yung ganon. So dito sa usapin ngayon ni Vice President, hindi kami pwede manghimasok muna. Kasi wala pa kami nakikita. Tinitingnan namin bawat hearing, mayroon nakikinig sa amin kung ano itong nangyayari. Pati nga yung involvement ng pulis eh. Kasi di ba ang ombudsman, meron din kami yung Apo, ombudsman for military officers and other law enforcement agencies, di ba? Apo, Justice. Oo. So, tinitingnan namin, may nagmo-monitor sa hearing ng Congress, ng House. In the meantime, natatahimik lang kami. Hindi man kami mahilig mag-media eh. Alam mo yan. Alam mo Alam yan ko po yan. palagi akong tumatanggi sa inyo. Apo. Napakaganda po pala. Nakita po na naliwanagan po tayo. Talagang hindi po nananahimik ang ombudsman. Ayon po kay ombudsman na Martires, mga kababayan. Di po ba? Talagang nakatutok po pala sila kahit sa nangyayari po sa kapulisan. Di po ba? Tapos lalo-lalo po sa hearing ng Quadcom, nakatutok po ang Sandigang Bayan. Ang ombudsman, mga kababayan, nakatutok po ang ombudsman dito. Kaya po pala hindi muna sila nagsasalita. Ganun po pala, napakaganda po. Talagang sila po ay hindi po talaga sila pwedeng diktahan kahit na sinong politiko o parties, kahit ang Pangulo, kahit DOJ secretary ka pa, kahit NBI ka pa, di po ba? Kahit mga congressman ka pa, kahit speaker, kahit Senate President, kahit mismo ang Vice President. Hindi pwedeng diktahan ng isang ombudsman, Martires, kung hindi po ito, taong bayan lang ang kanyang pinaglilingkuran. Napakaganda po pakinggan sa mga ganito pong lingkod bayan, mga kababayan. Napakaganda po na meron pong ganitong klaseng isang lingkod bayan na katulad ng ombudsman na si Samuel Martires, mga katambay. Nakikita mo yung pagiging sa tao siya, sa lingkod bayan, hindi sa politiko. Lamang itong mga pagkakataon na itong mga panahon na ito na kailangan magsalita kami. Kailangan magsalita ako bilang head of office. Actually, sinasabi nga sa akin ng iba, ba't hindi ako kumuha ng spokesperson? Baka mamaya maibang masabi ng spokesperson, hindi katulad ng sasabihin ko. Dahil yung sasabihin ko, hindi lamang nagagaling sa utak ko, nagagaling din sa damdamin ko. Tama. Napakaganda, no? Talaga hindi siya kumuha ng spokesperson niya ni Ombudsman Martires, ano? Dahil ang gusto niya ay nanggagaling sa isip niya mismo, direkta sa taong bayan at yung sa puso, no, di po ba? Kaya nakita niyo po yung paglilingkod niya, talagang walang halong politika talaga eh, mga kababayan. Pantaong bayan sa taong bayan. Samantalang napakalaki po ng gampanin ng ombudsman. Wala kang spokesperson. Di po ba? Dahil ayaw niyang mabago. Mabago yung mga nasa isip at nasa puso niya na gusto niyang sabihin direkta. Di po ba? Lalo sa mga ganitong interview. Di po ba? Napakasarap pakinggan, mga kababayan. Justice, doon po sa issue na binabanggit ninyo kay DOJ Undersecretary Jesse Andres, ano yung sabi niya, bakit hindi pa kumikilos ang ombudsman? At di po ba, kung tama ako, ay nagpaalala ka naman na may power ang ombudsman kahit na hindi kayo mag-initiate ng investigation, may power kayo na saluhin o ipagpatuloy yung ongoing investigation ng isang agency. Yes. Actually, bago ko nasabi yun, ang sabi ko, kung sa pananaw ni Undersecretary, kami ay dapat pumasok, kami ay dapat mag-imbestiga, I advise him to just, shut up. Shut up. Dahil we'll take over the investigation of the case. Pero minsan na hindi namin ginawa yun. Pag nalaman namin na nag-iimbestiga ng NBI,
Hihintay na lang namin yung complaint na gagawin ng NBI at doon namin hihimayin yung kanilang complaint Mhm. na marunong naman kami lumispeto sa ginagawa sa trabaho ng ibang tao, ng ibang ahensya ng gobyerno. Mhm. So parang ang pakiusap ko lang sana, nabitawan ko lang yung salitang shut up, is for the undersecretary to just focus on his work. Huwag na kami tuturuan kung kailan kami mag-iimbestiga o kailan kami hindi mag-iimbestiga. Alam namin ang aming ginagawa. Yeah. Mhm. At Siguro binabanggit... nakita mo naman nakita na nagkaharap na tayo, di ba? Opo. Sa mga ginagawa namin sa ombudsman, aywan ko, Robert, doon lang kami nag-react. Yung sasabihan kami na may power to investigate. True, we have that power to investigate. Totoo yan. Ang problema ngayon, naka-tie up din kami doon sa decision ng Supreme Court sa Enrique Gonzalez. Okay. Doon sa Enrique Gonzalez, sinasabi doon na kung yung pag-iimbestiga mo sa criminal o administrativo would result in the dismissal on the impeachment of a impeachable officer katulad ni Vice President. Bawal yun eh. Mhm. So we cannot file administrative or criminal case against the Vice President because it might result in her impeachment. Yun ang pinagbabawal doon sa Enrique Gonzalez na kaso. Mhm. So parang sinasabi ng Supreme Court, bago nyo kasuhan to ng criminal o administrative, impeach nyo muna yung impeachable officer. Doon muna Diba? sa impeachment. Doon muna, mauna yung impeachment, Maunang impeachment. bago yung criminal o administrative case. Oo, na hindi nyo namang role pa. Kaya sabi ko, malayo pa sa Philippine Area of Responsibility kumbaga sa Bagyo. Medyo malayo pa, Robert. Kaya ngayon siguro, may panahon pa tayo magngitian, di ba? Magipagtawanan, although malimit, nakikita mo ako, nakasimangot. Correct. Seryoso, nakasibangot at seryoso, Justice, pero nakipag-communicate na ba sa'yo si DOJ Undersecretary Jesse Andres? Kasi sa ambush interview kahapon sa DOJ, binabanggit niya na lumapit na siya sa'yo at nagpaliwanag na ba at wala daw kahit anong kalingas-ngas sa pagitan ninyong dalawa, Justice? Wala naman talaga halingas nga sa pagitan namin dalawa. Wala naman akong personal na sama ng loob sa kanya. Mhm. Okay? Kumbaga itong aming pinag-uusapan ng Secretary Andres is on the level lang sa mental mental calisthenics. Ayan, oo. Awayan lang ito ng pag-iisip, di ba? Mhm. Ito yung tinatawag na mental exercises sa aming dalawa. Mhm. So parang paalala ko lang sa kanya na, oy, tika muna pare, ha? Baka nakakalimutan mo yung ganun. Pero walang personal dito. Mhm. I mean, I don't know him personally. I haven't Apo. met him in person. Mhm. I just heard about him when he was still working with the former Vice President Noli de Castro. Mhm. Wala akong sama ng loob sa kanya. At wala akong sama ng loob. Alam mo yan Opo, Hindi opo. ako nagtatanim ng galit Alam niyo yan, mga kaibigan ko sa media. Hindi ako nagtatanim ng galit. Pag may galit ako sa isang tao, alam niyo, sinasabi ko sa inyo Mhm. And then, Justice, so, eto, after yung mag-usap, ang anong naging response mo sa kanya na ni-remind mo pa rin siya na alam niyo yung ginagawa niyo at nakatutok din naman kayo. Sabi mo nga, kada hearing meron ka naka-assign ng mga kasamahan mo dyan na tumututok hanggang sa mga nadadawit ng mga polis doon sa investigation. Wala na. Kumbaga it's a closed book between me and Yusek Andres, di ba? Mahirap balik-balikan yung nakaraan na hindi mo na dapat balikan kasi walang mangyayari, di ba? Kaibigan kami kung sa professional, you are friend. Mhm. Ito sa pagtutok sa Quadcom, talagang naka-assign doon mga lawyers. Mga lawyers ng Muleo, yung military officers and other law enforcement. Yun ang nakatutok doon mga abogado who was assigned by the Deputy Ombudsman for Muleo. Yun. Hindi akala kasi ng iba, kami ay
medyo hindi namin din gusto yon na kami tumatahimik dahil kami ay pro-Sara. Hindi, walang pro-Sara, walang pro-Congress, wala. Napakasarap po. Para sa may Napakasarap po ng pahayag po ng ating ombudsman Samuel Martires. Naging Justice Supreme Court din po ito si Justice Samuel Martires po, mga tambay. Nakita nyo po, talagang talagang pamumulitika lang po talaga ang nakikita po na inyong lingkod ni Kamanong. Dahil nga kita nyo po, napakaganda po ng naging paliwanag po at naturuan po tayo at ng kaalaman lalo po sa batas. Nakita nyo po, hindi po pwedeng basta-basta patawan din po ng kaso na sinasabi po yung sinasabing anti-terrorism law, di ba? Dito po sa ginawa daw ng Vice President na sinasabing dapat ay kasuhan na o ideklara na isang terorista. Hindi po pala, di ba? Kaya nga po pwede pa rin po magngitian ang mga Pilipino. Lalo po yung sinasabi po na supporters po nagmamahal sa Vice President. Dahil wala pong magagawa pa kahit ano ang gawin ng NBI, DOJ sa pangunguna po ng DOJ Secretary Remulla, wala po mangyayari. Dahil una, kailangan po i-impeach o ma-impeach muna ang isang politiko katulad po ng Vice President. Saka pa lang po pwedeng kasuhan kung anong mga kaso ang gusto pong ikaso rito. Di po ba? Napakagandang paliwanag. Saka po dito sa nangyari po na sobrang nakikialam na po sa trabaho po ng ombudsman, nakatikim po ng mga, kumbaga sa isang balljack o isang job, na pinaliwanag po ng ating ombudsman Martires na talagang trabaho tayo. Yung trabaho, kanya-kanya tayong part ng trabaho di ba? Kung nagtatrabaho ka bilang undersecretary ng DOJ, gampanan mo yan. Pero yung trabaho namin, wag mong panghihimasukan. Huwag mong panghihimasukan ng trabaho ng NBI at huwag mo kaming didiktahan, Undersecretary Andres. Jesse Andres, hindi mo pwedeng diktahan. Kahit pala nagtrabaho ka, nakapagtrabaho po pala ito ayon sa kay Ombudsman Martires, nakapagtrabaho pala ito kay dating President o Vice President Noli de Castro. Kay dating Vice President Noli de Castro. Alam na, di ba? Alam naman natin na ang dating Vice President Noli de Castro ay nakita po natin parang kritiko, di ba? Parang detractors din po yata ng mga Duterte, lalo ni Vice President. Ang dating Vice President de Castro, di ba? Nakikita po natin ang kanilang mga pahayag. Talagang sila yung mga media o nasa mainstream media pero nagbibigay na rin po sila agad ng konklusyon na maraming pagkakamali. Kadalasan ng mga Duterte sa kanila o sa kanya sa dating Vice President Noli de Castro. Kaya dito po, nakita po natin talagang magkakaproblema po mga kababayan. Magkakaproblema po talaga ang Quadcom dahil puro abogado po ang inaatasan ng Ombudsman Martires na nakasubaybay po sa ginagawa po ng Kongreso lalo ng Quadcom. Nakita naman po natin doon napakaraming paglabag. Napakaraming paglabag po sa batas, di ba? Dahil karamihan po na naghihiring at talagang hinihiring po nila ang Quadcom, ang Vice President, ay karamihan po na hindi abogado. Di po ba? Yung nasa committee, yung binuong committee ng Quadcom, karamihan po na hindi abogado. At nakita nyo po kung paano po sila gumamit po ng kanilang rules. Yung mga rules pala ng Quadcom, nakita nyo po, hindi naayon sa batas ang kanilang rules. Di ba? Lumalabag sa batas. Biruin nyo, nakapagkukontempt ka ng isang resource person. Kinukontempt mo, resource person mo. Ine-extend mo pa. Di po ba? Kaya malilintikan po talaga ito. Pag hinahawakan na po ito ng ombudsman, mga tamay, lahat po ng involvement ng Vice President, ang ginagawa nila dahil narinig na rin po natin sa Ombudsman Martires about sa paggamit po at ng confidential fund na hindi mo po pwede itong hanapan o talagang kalkalin lalo sa resibo ang confidential fund, mga katamay, dahil mismo siya
nagpatotoo about sa confidential fund ay napakahirap hingan o gawan ng resibo ang confidential fund. Meron na po tayong in-upload na video niyan at mapapanood po natin ang paliwanag po ng Ombudsman Martires about dyan, mga katabay. Naka-upload na po sa YouTube yan. Kumakalat na po yan sa buong social media. Kaya dito po, mga katabay, talagang ang mga Pilipino ay talagang magkakaroon po talaga ng tiwala. Ang tiwala po ng mga Pilipino, lalo po sa ganitong ombudsman natin na si Samuel Martires, talagang magiging parehas po at fair ang magiging imbestiga at ang desisyon po. Hindi po katulad na nakikita natin sa ibang sangay ng ating gobyerno, katulad po ng institusyon ng Kongreso, talagang sinasamahan po nila ng pamumulitika ang ginagawa nilang imbestiga, lalo sa komite ng Quadcom. At ganun din po ang ibang ahensya natin. Nakikita niyo naman po, pati po ang ombudsman, ang DOJ, ang Department of Justice natin, nakikita po natin kung paano po sila mag-imbestiga. Nagkakaroon na po ng biases yata. Ganon din ang NBI. Sa bagay, ang NBI, hawak po ng DOJ yan. Di ba? At ang kapulisan po, nakita po natin ang kapulisan. Pagdating po sa mga Duterte, di ba? Ay iba po ang investigasyon nila. Parang antimano, hindi pa tapos ang investigasyon, ay meron na silang konklusyon. Di ba mga katambay? Kaya natutuwa po ang sambayan ng Pilipino dahil talagang pumasok na po ang ombudsman. Dahil nga hindi na rin po nakatiis ang ombudsman natin si Samuel Martires dahil po sa pakikialam at talagang parang tinuturuan pa siya ng isang undersecretary Jesse Andres na hindi po ito po pwede sa kanya na ni Pangulo, Vice President, mga congressman, mga senador, kahit sino ka pang politiko, never mong madiktahan ng isang Samuel Martires, mga katambay, ng ombudsman. Hindi siya po pwedeng diktahan ninuman kahit ng Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang serbisyo at ang kanyang sinumpaan tungkulin ay hindi sa politiko, hindi sa partido. Ito'y sa taong bayan, sa atin na taxpayer. Siya nagtatrabaho. Diyan nagtatrabaho ang ating ombudsman, Martires. Kasi ang nagbigay po sa kanya ng tungkulin ay taong bayan. At ang nagpapasweldo sa kanya, taong bayan. Kaya po, tama po yung kanyang mga tinuran. Sa taong bayan lang siya maglilingkod, hindi sa politiko. Napakaganda po nito. Nabigyan po tayo ng napakaraming kaalaman. Lalo po, dapat matagal na nagsalita ito para po hindi na humaba, tumagal ng napakatagal ang ginagawa ng Kongreso, ang ginagawa ng DOJ, di ba? Ng NBI, ng kapulisan, sa ginagawa po sa mga Duterte, lalo sa Vice President, di ba? Dapat panghimasukan na rin po Pumasok na rin po sana ang ating Ombudsman Martires sa issue po na ginagawa po kay dating Pangulong Duterte. Sana po magbigay rin po ng paliwanag ang Ombudsman natin Martires sa ginagawa po ng committee rin po ng Quadcom sa dating Pangulong Duterte na talagang sobra na rin po ipolitika ang dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, at least nagsalita na po at makakakuha po tayo ng talagang sinasabing fair justice sa Vice President sa pangunguna po ng ating Ombudsman Martires, mga katambay. Ito po talagang sa tingin ko lang po, marami pong iiyak dito, mga kababayan. Mag-iiyakan po rito ang mga detractors po ng Vice President, lalong-lalo po sa social media dahil napakaganda po ng naging paliwanag ng ating Ombudsman Samuel Martires. Mag-iiyakan po ito, mga katambay. Kasi yung gagawin po nilang pamumulitika sa Vice President na talagang gusto nilang trabahuhin ito ng 6 na taon. 6 na taon nilang tatrabahuhin para hanggang sa hindi po ito nila natitigilan na masiraan at talagang madurog. Kamukha ng ginawa nila noong panahon po ni Vice President Binay. Di ba? Talagang hindi po nila magagawa na dahil pag pumasok na po ang ombudsman, hindi na sila pwedeng makialam. Kahit sino, hindi na pwedeng makialam. Kahit speaker ka pa, kahit congressman ka pa, kahit representative ka pa, senador, kahit mismo ang Pangulo, hindi mo na pwedeng sausawan. Lalong-lalo ang media. Ang mainstream media,
Hindi mo pwedeng sausawan ng ginagawa ng ombudsman. Maraming salamat po mga tambay. At least nakakita po tayo ng katulad po na isang ahensya ng gobyerno at sinasabi po katulad po ng isang Samuel Martires na naglilingkod po ng tapat sa mga Pilipino, hindi sa mga politiko. Maraming salamat po mga tambay. Sa mga nagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, comment. At siyempre po, sa araw-araw po mga kababayan, isama po natin sa ating mga panalangin, dasal, ang pag-anaingatan nawa ang ating mga nagmamahal na politiko. Siyempre po, ang Vice President sa umuugong po na nanganganib din siyempre ang kanyang buhay. Kailangan po maingatan. Kailangan po natin ang mga politikong nagmamahal sa bayan, naglilingkod ng tapat para sa bayan, hindi pang sariling interes, pang sariling bulsa lamang. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.